Daytoy nga istorya ket haan nga para kadagiti ubing sa plita misoday inang no agdingegda. Joke lang. Ang ating story sender ay mula sa Bacolod City, so most probably siya ay Cebuano or Hiligaynon. At ang pabatid ay parang ganito yata. Try natin. Ini nga istorya hindi para sa mga kabataan. Ginalaygayan ang giya sang ginikanan. Ayaw, ikopya. Hindi. Tagalog ito. Anyway, pabatid lang sa lahat na ang kwentong ito ay hindi para sa mga bata. Patnubay ng magulang ang kailangan. Dear Kuya Bono, lahat tayo ay may kanya-kanyang tinatahak o direksyon ng buhay. Dumadanas at sumusuong sa mabibigat na pagsubok at minsan may mga kahindik-hindik na dagok na dumarating. Maraming sumusuko at marami ring hindi na ito nakakayanan. Pero nasasaksihan din natin ang mas maraming nagtatagumpay dahil panatag at pinalakas ang kalooban nila at nagpatuloy sila sa kahit gaano man kahirap. Dahil na rin sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating nag-iisang Diyos na siyang nakakaalam ng ating tatahaking bukas sa mapaglarong tadhana dito sa mundong ating ginagalawan. Wala akong hinangad nung bata pa ako kundi maging isang mabuting tao at simpleng matupad ng pangarap kong maging matagumpay sa buhay at maging responsable sa bubuuin kong pamilya. Masasabi kong sa edad kong ito ngayon ay masidhi pa rin ang pagsisikap kong patuloy na matupad ang aking mga pangarap. Nagsimula akong isulat ang unang kabanata ng kwento ng buhay ko noong January 25, 2025. Although isinisingit-singit ko lang ang pagsusulat, pero hindi ko alam kung kailan ko ito talaga may papadala sa iyo, Kuya Bono. Nagdadalawang isip kasi ako kung itutuloy ko o hindi dahil baka wala namang aral na mapupulot ang ating mga tagapakinig o kaabang. Itago mo na lang ako sa pangalang RJ. Pwede namang magpadala ako ng mga pictures sa pagkakakilanlan ko at sa mga tauhan sa kwento ko na naging part ng buhay ko. Pero makikiusap sana ako na huwag mo na lang ipakita kung sakaling mapili mong basahin ang walang katapusang pagsubok at hamon sa buhay na nararanasan ko. At ang maraming babae na naging bahagi ng buhay pag-ibig ko. Matagal ko nang gustong simulang isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko, Kuya Bono, kahit alam kong wala pa yung hinihintay kong wakas o the end. Mula pa noong nakilala ko si Salve na kasalukuyang partner ko o kinakasama na nakilala ko sa isang syudad sa Bicol noong April 2024. Noong doon ako na-assign sa trabaho ko sa isang geothermal plant noong 2023. Na masugid na taga-subaybay mo rin o kaabang at nagparinig sa akin ng channel mo at pagbabasa mo ng mga totoong kwento ng buhay at pag-ibig sa DKB. Gusto ko sanang sa bonus love tube kaabang mo sa bawat kwento mo rin basahin ang story ng buhay ko. Ito, Kuya Bono, ang masasabi kong unang kabanata o part 1 ng buhay at pag-ibig ko. Sa pagtansya ko, baka magkaroon ito ng kabuuan na pang-4 na kabanata o baka hanggang part 5 pa. Dadasalin ko lang na huwag sanang magsawa ang ating mga kaabang na pakinggan o abangan ang mga kabanata ng walang kabuluhang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Joke lang po.
Magandang araw at mapagpalang buhay ang sumainyong lahat. May isang tanong akong iiwan sa mga kaabang natin dito. Tama bang pagdaanan ng isang lalaki ang pagbibigay ng wagas at lubos na pagmamahal sa kanyang partner o sa isang babae na halos wala na siyang itinirang pagmamahal sa kanyang sarili? Talaga bang kasama sa pakikipagrelasyon na yan ang lahat na kaakibat na kabiguan, katatagan sa mga pagsubok, pasakit at pahirap ng kalooban, pagmamalasakit, paggalang at sapat na atensyon, walang sawang pagsuporta at pagtulong, pagiging aktibo sa sex life na isang importanteng meron dapat ang isang tao, diskarte para makasabay sa agos ng napakahirap na pakikipagsapalaran sa buhay, at sa maraming pagkakataon at panahon din naman ng pagiging maligaya at masaya sa pagtahak sa direksyon ng buhay kong itinadhana at ginusto ng Diyos para sa akin. Masasabi ko kasi Kuya Bono na hindi ko naman kailanman ginagawang baguhin ang mga babaeng nakarelasyon ko. Maaring naging instrumento lang ako para baguhin nila mismo ang mga sarili nila na maging isang mabuting partner at marangal na babaeng may pagpapahalaga sa kanilang dignidad at dangal. Karamihan ng nagpapadala sa iyo ng true to life story nila ay napapansin kong taga Tugigaraw o Isabela. Nakaka-relate ako dahil narating ko na rin ang ilang lugar at nadaanan mga bayan doon. 2018 nung napuntahan ko ang San Mariano, Isabela, Kuya Bono para i-promote ang isang fertilizer para sa mga pananim na iba't ibang gulay at ibang uri ng mga halaman. Dahil may kataasan ng bayan ng San Mariano mula sa sea level, namangha talaga ako nung matanaw ko ang kagandahan at kahiwagaan ng kalikasang ibinigay ng ating Diyos. Ang mahabang bulubundukin ng Sierra Madre na nagpoprotekta sa atin sa mga dumarating na malalakas na bagyo taon-taon. Noon Kuya Bono, habang tinatanaw ko ang kagandahan ng Sierra Madre, bigla kong napagtanto kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos bilang kanyang mga anak. Hindi ko masasabing gwapo ako Kuya Bono. Maaari sigurong yung mga babaeng tumitingin sa akin ang makakapagsabi noon. Medium built ang aking pangangatawan, hindi matangkad at hindi naman maituturing na pandak sa height kong 5'5". Malakas daw ang sex appeal ko dahil sa magaganda kong mata na nakakabighani ng mga kababaihan kapag sila ay natitigan ko. Plus factor pa yung pagiging malakas ng sense of humor ko. Palabiro sa mga babae pero seryoso kadalasan sa buhay. Isang asset ko rin na may tuturing ang pagkakaroon ng malaking sandata na lahat ng babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa akin sexually ay nagsabing ako pa lang ang naranasan nilang may ganito kalaking ari. Maliban syempre doon sa mga naging asawa ko. Take note Kuya Bono sa mga naging asawa ko na ako ang unang naging kaniig nila o katalik dahil ano ba ang malay nila sa size ng pag-aari ng isang lalaki first time nila ngayon. At sa nakasanayan kong pakikipag-usap ng mahinaon sa kahit kanino dahil sa mga karanasan ko sa pinili kong career sa sales and marketing, people management at general business operation. Graduate ako Kuya Bono ng AB Communication Arts sa University of Santo Tomas. Naging OFW din ako for 6 years. Sa Saudi Arabia bilang department head sa isang kilalang one-stop hardware store noong kasagsagan ng Operation Desert Storm ng Iran and Iraq War noong 1991. Nakapagtrabaho din ako sa Qatar at Dubai noong 1996 at 1997 as sales coordinator sa dalawang malaking construction company. Kaya masasabi kong nasanay na akong makisalamuha sa iba't ibang lahi at kumilatis sa iba't ibang klase ng tao. During my college days noong nagsimula ako magkaroon ng girlfriend Kuya Bono, nasa first year ako noon nang ligawan ko si Maricar. Kaklase ko siya sa Arts and Letter. Isang buwan pa lang ng pagiging malapit namin sa isa't isa'y naging kami na.
Mayaman ang pamilya ni Maricar. May sarili siyang kotse na ginagamit sa pagpasok sa school. Halos araw-araw ay sinusundot hatid niya ako sa boarding house na tinutuluyan ko sa Espanya, Manila. Madalas kasama namin ang ilang kaklase namin sa mga gimikan after ng klase. Maganda si Maricar, mistisa at may makinis na kutis. Kahit tumagal ang relasyon namin ng 3 taon, hindi ko nagawang galawin o makuha ang pagkababae ng girlfriend ko. Priority namin kasi pareho noon ang makatapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang trabaho at katwiran namin noon na kung magkakatagpo pa rin kami pagdating ng araw na pareho na kaming may trabaho ay pwede naming dugtungan ang aming relasyon at may pagpatuloy. Normal noon sa amin ang kissing and petting sa mga dates at sa mga gigs na pinupuntahan namin. Madalas din kaming nagmomotel noon pero hanggang doon lang talaga. Nagagawa naming ihinto at ituon sa iba ang nag-aalab naming damdamin sa isa't isa. Yun bang sa pagro-romansahan namin ay kulang na lang talaga ang penetration? May mga time na nakakapagpalabas naman kami at nakakarating sa screaming orgasm sa pamamagitan ng oral sex. Noong nagkahiwalay na kami ni Maricar noong 3rd year na kami sa college dahil nalipat siya sa international school sa Laguna, nalungkot ako Kuya Bono dahil nawalan na kami ng komunikasyon. Nagkaroon pa rin ako ng 3 girlfriends bago ako nag-graduate ng college. Mga karelasyon kong umabot na sa premarital sex dahil sa kagustuhan na rin nila. Mabuti naman Kuya Bono at wala akong nabuntis sa kanila, kay Angel, Leia at Letty. Pasensya na Kuya Bono kung hindi ako nasanay na nagsasabi o nagkukwento ng mga detalye o kung anong mga paraan at kung paano ang mga ginagawa namin ng partner ko kapag nagtatalik kami. Para sa akin kasi Kuya Bono ay isa itong paggalang sa privacy at dangal ng isang babaeng nakarelasyon ko. Hindi talaga ako yung sinasabi nilang kiss and tell. Pero kung gusto mo talagang malaman ng detalye, i-chat mo na lang ako Kuya Bono. Online naman ako palagi sa messenger ko. Joke lang. Isa nga palang dressmaker at expert cutter ng ilang kilalang haute couture noong araw ang mother Norma ko na tubong Pangasinan sa bayan ng Alaminos at nakasanayan ko ng tawaging mother ang aking ina. Nag-iisa niya akong anak sa father kong isang surveyor at government employee na tubong Gloria sa Oriental Mindoro. 5 years old ako ng Kuya Bono nang namalayan kong nasa pangangalaga ako ng aking Auntie Kathy na nakatatandang kapatid ng aking ina. 6 na magkakapatid sila. Nakagisnan ko na kasing palaging wala at busy ang mother ko sa kanyang trabaho o career. Isa siya sa mga tumatahi ng terno o mga gowns na isinusuot ni First Lady Imelda Marcos noon at madalas silang lumalabas ng bansa at ginagawang parang Quiapo o Divisoria ang New York, California sa US. Mga bansa sa Southeast Asia, Paris, France at ilang bansa sa Europa. Nag-aaral ako sa elementarya noon na halos 2 o 3 beses ko lang makasama at makita sa isang linggo, minsan isang buwan pa nga si mother na umuwi sa bahay namin sa Sampaloc, Manila na nawala sa amin kalaunan dahil tinamaan ito ng ginagawang kalsada ang General Forbes Street noong nagsimula akong pumasok ng grade 1. Si Papa Ray na nakasanayan ko ring tawaging Papa noon ay border nila mother at lola kong si Lola Teray sa ancestral house namin sa Sampaloc. Bunso ang mother ko sa 6 na magkakapatid. Nagkagustuhan daw si mother at papa noong sila ay kapwa nag-aaral pa. Sa kolehiyo si papa at sa vocational school naman si mother. At yun na nga at ako'y naging bunga ng kanilang mapusok na pag-iibigan. Parehong naging maganda ang naging trabaho ni mother at papa.
Si Mother sa isang kilalang haute couture shop na gumagawa o nagtatahi rin ng mga damit na sinusuot ng mga kilalang fashion models na nirarampa sa mga fashion shows. Ewan kung may nakakilala kina Pitoy Moreno at Joel Salazar noong araw. Diyan galing at nagtrabaho ang mother ko for 15 years. Si Papa naman kalaunan mula government employee ay naging isang crony ng Pangulo ng Pilipinas at pinadala siya sa Amerika ng pamahalaan nung high school ako. Hindi ako nagmula sa isang mayamang pamilya, Kuya Bono. Mahirap lang ang naging buhay nila mother noon dahil isa lang babaero at manghihilot ang lolo supring ko na tatay ng aking ina. Si Lola Teray ko naman ay isa lang ulirang may bahay at nagtatanim ng mga gulay at prutas sa bayan namin sa Pangasinan. Sa part naman nila Papa sa Oriental Mindoro ay nagsimula siyang magtrabaho sa munisipyo ng isang bayan doon. Sila Papa ay mayroong konting ari-arian at mga lupain ng pamilya nila sa bayan ng Pinamalayan. Malungkot ako nung bata ako dahil nakagisnan ko na wala si Papa sa piling namin ni Mother. O Kuya Bono, hindi sila nagsama ng aking ina. Marahil na rin siguro na mga bata pa sila noon at sa kapusukan lang nila kaya ako nabuo. Napakahirap para sa akin noon ang lumaking walang father image. Hindi naranasan ang pag-aalaga at pagdidisiplina ng isang ama at yun na rin siguro ang naging dahilan kung bakit ako maagang nagkamalay sa realidad ng buhay. Unang trabaho ko after ng college graduation ay yung nagbibitbit ng mga blank bullets o armory and as a wardrobe staff na nagsimula muna ako sa pagiging isang utility man o taga-timpla ng kape ng mga artistang gumaganap sa pelikulang ginagawa namin sa isang kilalang film outfit na pag-aari ni Mother Lily Monteverde. May production manager kasi ako nakilala na isinama ako sa mga shooting locations niya. Kaya masasabi kong nalibot ko na ang buong Central Luzon, South Luzon at syempre ang buong Kalakang Maynila noon. Nakatira na kami ng mother ko sa Project 8, Quezon City that time, sa bahay ng business partner niya at gumagawa sila ng mga RTW o ready-to-wear dresses. At doon ko nakilala si Janet na personal assistant ni Yas na anak ng business partner ni mother na kalaunan ay naging unang live-in partner ko. Hindi kagandahan si Janet. Isa siyang probinsyanang dalaga mula sa isang bayan ng Negros Occidental. Tipikal na kayumanging babae na magalang at mahinhin sa edad niyang 19. Nakapagtapos naman siya ng high school at dala na rin ng kahirapan ng buhay nila sa probinsya ay isinama siya ng mag-asawang Erikel na business partner ni mother sa bahay nila sa Quezon City para maging personal assistant nga ng anak nila na nasa modeling industry. May sariling kwarto si Janet sa compound ng mag-asawang Erikel. Malapit sa bungalow na tinitirhan namin ng mother ko sa loob din ng compound. Sobrang naging close kay mother ang pamilyang Erikel, lalo na si Janet. Mother na nga rin ang tawag ni Janet sa ina ko Kuya Bono at mami naman kay Mrs. Erikel. Madalas kapag wala akong shooting schedule noon ay nasa bahay lang ako. Kung hindi nanonood ng TV o movie sa Betamax o VHS. Kasi hindi pa nga uso ang cellphone noon at ang popular sa internet ay ang Friendster. Nandun ako sa lugar ni Janet kung saan siya nakaupo at nagpapahinga sa isang maluwang na pasyo sa compound. O minsan sa dirty kitchen kapag nagluluto si Janet ng pagkain ng mga Erikel at nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano
Naging remarkably close kami ni Janet. Hindi ko masabing nanligaw ako sa kanya. Napapansin ko lang na gustong-gusto ako ni Janet na kausap. Napapansin ko rin na madalas siyang nakatitig sa mukha ko habang nagkukwentuhan kami. Ramdam kong napakasaya niya kapag magkasama kami. Isang araw yon na namalayan na lang namin na may damdamin na pala kami para sa isa't isa. Feeling ko nun, Kuya Bono, magkakaroon kami ng relasyon kung gugustuhin ko lang naligawan si Janet at magtatapat ako ng nararamdaman kong pag-ibig o ewan ko kung pagnanasa lang yun sa kanya. Napakaganda ng katawan ni Janet sa kanyang murang edad noon at talaga namang masasabi mong inosenteng-inosente. Kaya naman hindi ko talaga matukoy noon kung ang nararamdaman kong yun para sa kanya ay pag-ibig na o matinding pagnanasa. Isang umagang kalalabas lang ni Janet ng CR, bagong ligo, at nagkataong nagkasalubong kami dahil papasok naman ako ng CR para umihi nang hawakan ko sa braso at kabiging palapit sa akin at siilin ko siya ng maalab na halik sa kanyang labi. Medyo nagulat siya noong una pero nag-respond naman siya sa mapupusok na halik ko. Kinabukasan malambing na si Janet sa akin nung nag-aalmusal kami. May shooting location ako noon at mga 4 days kami sa Bataan mananatili. Nang biglang nagsalita si Janet ng, "Love, damihan mo ang kain mo para hindi ka magutom agad sa biyahe." Napangiti ako kasi parang hudyat yun na kami na ni Janet. Ang sagot ko naman sa kanya, "Oo naman, love. Lalo na't napakasarap nitong tapsilog na prepare mong almusal natin." Bago ako umalis noon, Kuya Bono, at noong magpaalam na ako sa kanya, ay nagpahalik pa siya bago niya binuksan ang gate. "Ingat ka. Love, hihintayin ko pag-uwi mo ha." Noong gabi na nakabalik na ako galing ng Bataan, pagkatapos kong maibigay ang pasalubong ko nung dumating siya galing ng event ni Yas, napakasaya niya. Kaso wala kaming time para makapag-usap dahil nandun siya sa malaking bahay at may pinapagawa sa kanya si Yas. Tinawag niya ako bago siya pumasok sa room niya. "Love, tulog ka na?" Mula sa bukas na bintana ng jealousy ng kwarto ko, "Inaantok na, love." "Sige, magpahinga ka na at mukhang pagod na pagod ka." Sagot ko, "Ay naku, bahala ka nga dyan. Good night na." Narinig kong sabi niya ulit na parang naaasar. Bumangon ako noon at lumabas pero nakapasok na siya sa room niya. Hindi niya nilock ang doorknob ng pinto ng kwarto niya at nalaman ko yun, Kuya Bono, kasi nagtry akong pihiting pabukas ang doorknob ng pinto ng room niya at ito nga ay hindi nakalock. Kinabukasan nung nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap, pagdating nila ni Yas galing sa fashion show ay tinanong ko siya, "Love, bakit mo nakalimutang ilak yung pinto ng room mo kagabi?" Nagulat ako sa isinagot niya sa tanong ko. "Hindi ko nakalimutan, love. Pinabayaan ko talagang bukas kasi naisip ko na baka gusto mo akong tabihan sa pagtulog ko. Dahil baka na-miss mo ako dahil 4 days kang nawala. Kasi gusto ko sana makatabi ka eh." Mula noon, Kuya Bono, ay pumapasok na ako sa room ni Janet gabi-gabi. Lingid sa kaalaman ng pamilya Erikel sa malaking bahay. Pero hindi yun nakaligtas sa mata at pakiramdam ng mother ko. Nahahalata na siguro ng mother ko ang kakaibang kinikilos namin ni Janet. Yung closeness namin at minsang hindi maiwasang paglalambingan namin habang nag-uusap
at magkasama sa loob ng bahay habang nanonood ng TV o nakikinig sa kaset ng mga favorite music namin. Kadalasan kapag busy si Mother at Mommy Erikel sa RTWs nila at walang lakad sila Janet at Yas, ay nasa kwarto lang kami ng bahay at walang tigil na naghahalikan at naglalambingan. Sa palagian kong pagtabi kay Janet sa pagtulog sa room niya, 2 beses nang may nangyaring pagniniig sa aming dalawa. Ako ang nakaunang angkinin ng kanyang pagkababae, Kuya Bono. 7 beses na pagtatangkayon bago ko tuluyang naipasok ng sagad ang aking pagkalalaki sa kanyang birhen na yungib. Totoo palang masakit sa kanila ang mga una at ilang beses na attempt na makuha ng lalaki ang pagkababae ng isang birhen. Maitutulak ka talaga nila at may pagkakataon pa na umiiyak si Janet sa mga pagtatangka ko na yun na hindi natutuloy na maipasok ng sagad o buong buo ang aking kargada. Hanggang sa lumipat na kami nila Mother sa bahay ng pinsan niyang si Uncle Hermie sa Frisco, Quezon City. Dahil babalik na sa Amerika si Uncle para makasama na ang buong pamilya niya. Si Uncle Hermie rin noon ang nagmamanage ng boxing career ng sumisikat na bantamweight champion na si Luisito Espinosa. Noong una, naiwan namin si Janet sa bahay ng mga Erikel. Pero dahil umiiyak si Janet nung umalis kami at nagpaalam sa pamilyang Erikel, hindi nagtagal noon na nagpaalam na rin si Janet sa mga Erikel na at uuwi na lang sa kanilang probinsya. Pero hindi siya pinayagang umuwi sa kanilang probinsya at hinimok pa nila si Janet na pumunta sa amin at doon na tumira sa bahay namin sa Frisco para tuluyan na raw naming mailantad ang relasyon namin bilang mag-asawa at paplanuhin na raw nila ni Mother at pamilya Erikel ang aming pagpapakasal. Hindi na pala nalingid sa kaalaman ng mga Erikel ang relasyon namin ni Janet. At boto naman daw sila na ako ang mapapangasawa ni Janet kaysa sino lang dyan ng mga lalaki na makikilala ni Janet sa labas o sa kalye. Almost 2 years na kami nagsasama ni Janet bago ako nagpasyang magtrabaho abroad. Pwede ko nang iwan si Mother noon dahil hindi naman na siya nag-iisa. Kasama na niya si Janet na itinuturing na rin niyang anak o manugang. Super close sila ni Mother at very protective si Mother sa aming dalawa ni Janet. Sa almost 2 years na pagsasama namin ni Janet, hindi ko siya nabubuntis, Kuya Bono. Naisip ko tuloy yung 3 naging girlfriend ko nung 4th year ako sa college na ni isa sa kanila ay wala akong nabuntis. Nagkaroon ako ng worries noon na baka baog ako, Kuya Bono. Lalo na't may mga time na sa palagian naming pagtatalik ni Janet ay nasasabihan niya ako na mga katagang, "Ang hilig-hilig mo lang pero hindi ka naman nakakabuo." Isang araw yon na may binalita sa amin si Mother. Doon daw sa lugar ng business niya na boutique sa Malate, Manila, may 2 years old na baby girl na anak ng isang Filipina sa German national ang iniwan niya ang baby niya sa tatay niya at sumama sa partner niya sa Germany. Inalok sa mother ko na kunin na lang niya ang baby kasi
Hindi na kayang alagaan ng lolo nito dahil may sakit na ring iniinda ang lolong lumapit sa mother ko kapalit ng halagang pagpapagamot ng lolo ng baby. Ipinagamot ni mother ang lolo hanggang sa gumaling ito. Ang baby naman ay binigay sa amin ni Janet para magkaroon kami ng adopted child dahil going 3 years na nga kami ni Janet pero hindi ko pa rin siya nabubuntis. Hanggang sa nakaalis na nga ako at nakapagtrabaho na sa Saudi ng 4 years. Nagbakasyon ako after 2 years galing ng Saudi. On my 4th year sa Saudi, nagkatar naman ako for 1 year. Umuwi ulit ako ng Pinas at 1 year na naman sa Dubai. Nakayanan ko ang 4 na taon kong pagtatrabaho sa Saudi, Kuya Bono. Kahit halos araw-araw noong una ay dinadalaw ako ng kalungkutan at homesickness. Pero kalaunan ay nasanay na rin ako dahil puro Pinoy naman kaming magkakasama sa trabaho at may alak naman din kaming natitikman sa Saudi kahit pa ipinagbabawal ito. May mga ginagawang alak ang mga maabilidad na Pilipino doon na tinatawag nilang sadiki. Magugulat kayo siguro, Kuya Bono, kung sasabihin kong may illegal drugs o may shabu rin na natitikman ng mga Pinoy noon sa Saudi. May 2 naging karelasyon ako sa Saudi noon na mga Filipina rin. Isang nurse sa ospital, si Glenda. May boyfriend siya noon dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami nung nagpunta siya sa one-stop hardware store na pinapasukan ko. Napakaganda niya, Kuya Bono. Maputi at alam kong super sexy siya kahit nababalutan ng abayang itim ang kanyang buong katawan. Hi kabayan, ang bati ko noon. Hi po. Sagot niya. May bibilhin siyang houseware items noon. Sunod na sabi ko sa kanya, kaya pala wala na akong makitang napakagandang babae sa atin sa Pilipinas kasi nandito ko na pala sa Saudi. Napangiti ko siya, Kuya Bono, at sumagot siya ng, talaga lang ha, huwag mo na akong bulahin dahil hindi naman talaga ako maganda. Masarap lang ako, Mr. Handsome. Doon nagsimula ang lahat, Kuya Bono, sa amin ni Glenda. May sinulat siya sa kapirasong papel at pinakita niya sa akin na nilapag niya yon sa gondola o shelves kung saan siya nakatayo habang namimili ng bibilhin niya. Noong lumayo na siya doon sa gondola ay ako naman ang pumunta doon at kinuha ko ang kapirasong papel na ang nakasulat ay phone number niya. Medyo may distansya kami sa isa't isa na nag-uusap dahil bawal sa Saudi ang magkalapit na nag-uusap ang magkababayang kung hindi mo ito lehitimong asawa. Hanggang sa may couple house kaming pinupuntahan na kaibigan niya at inaarkila namin ang isang kwarto sa couple house o pad para magkasarilinan kami o ang mga magjowa doon ay ganito rin siguro ang ginagawa. May nade-develop din naman siguro ang pagmamahal sa amin sa isa't isa pero hindi na mahalagang i-entertain namin yon. Basta alam namin na nairaraos namin ang libog at pangangailangan ng aming mga katawan. Nag-iingat naman si Glenda noon at umiinom daw siya ng pills dahil hindi pwedeng mabuntis siya bilang isang nurse. At siguradong guguho ang mga pangarap niya kapag napauwi siya. After almost 2 years ang tagong relasyon namin ni Glenda, ay nagbakasyon siya sa Pinas. Mula noon ay wala na akong naging balita tungkol sa kanya. Kalaunan na isang domestic helper naman ang nakilala ko after ni Glenda, si Regine, Kuya Bono. Malapit siya sa villa na tinutuluyan ko. Papunta ako sa bakala o tindahan noon nang makita ko siya sa bakanting lote na nagtatapon ng basura. Siya ang unang bumati. Kabayan, kumusta?
Saan ang villa mo dito? Biglang tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti at tinuro ko ang building ng villa namin. Pagbalik ko galing ng Bacala store, may inabot na siyang papel sa akin. Ibinulsa ko yon at hindi kami nag-usap dahil nasa labas nga kami. Hindi kami kasi sigurado na walang nakakita sa amin sa mga bintana ng mga buildings o ng mga bahay sa paligid. Nakasulat ang name niyang Regine at phone number sa papel na pasimple niyang inabot sa akin. Nakakatakot, Kuya Bono, ang naging relasyon namin ni Regine dahil tinitext niya ako kapag siya lang ang mag-isa sa bahay ng mag-asawang Arabic national na amo niya. Pinapapunta niya ako doon at sa may likod niya ako pinapadaan, papasok sa maid's quarter niya. 27 years old na si Regine noon at hiwalay sa asawa at may isang anak na. Maganda siya, Kuya Bono, at makinis ang kutis dahil isa siyang Sambuangenya. Ilang beses na hindi ko na mabilang na pagsisex namin sa room niya after ng end shift ko sa store. Almost twice a week yon, Kuya Bono, sa loob ng isang taon at kalahati na pinagsasaluhan namin ang sarap ng pagkikipagtalik. Naghabol pa sa akin si Regine nung nalaman niyang pauwi na ako at magpo-for good na sa Pilipinas noon. Kaso hindi na kami nagkaroon ng communication. Kasi inalis ko na ang ginagamit kong Jawal SIM card nung nandito na ako sa Pinas at local SIM na ang ginagamit ko. Balik tayo kay Janet. Sa 6 years na yon, sa mga panahong nandito ako sa Pinas, sa mga araw o buwan na nagbabakasyon at kasama si Janet ay hindi pa rin kami nakakabuo at hindi ko pa rin siya nabubuntis. 2 beses na rin kaming nagplano na magpakasal pero 2 beses rin itong hindi pa pwedeng maituloy. Noong nagpasya na akong mag-for good nga dito sa Pilipinas after 6 years of being OFW, at going 8 years na ang pagsasama namin ni Janet, nagpasya kaming manirahan na lang sa bayan nila sa Negros Occidental. Masaya kami nagsama noon ni Janet kahit hindi kami binibiyayaan ng anak. Anyways, meron na kaming adopted child na si Jane Angel na inayos namin ang adoption papers noong pagkakuha ni mother kay baby at doon umikot ang mundo namin ni Janet na magkasama. Doon kami tumira sa bahay nila sa Murcia ng ilang taon hanggang sa na-hire ako bilang advertising consultant sa isang kilalang broadcasting company sa Bacolod City. Sinama ko na rin si mother na pumisan na sa amin dahil mag-isa na rin lang siya sa bahay sa Frisco, Quezon City. Grabe ang fame and glory ko noon sa TV network na pinapasukan ko. Biglang nag-iba ang mundong ginagalawan ko, Kuya Bono. Na-expose ako sa limelight. Parang nagaya na ako sa lifestyle ng mga celebrities sa showbiz. Kasama at kausap ang mga top journalists ng regional network group and dealings with local business and establishment owners, selling them media values or a seconder to 1-minute ads in local windows that aired in the entire Western Visayas and national ads aired nationwide for their consumer products, and promote by recalls their hotel and restaurant establishments. Alam mo yung parang maging in ka sa present world ay kailangan mong maranasan ng lahat. Kuya Bono, aaminin kong tumikim at gumamit ako ng illegal drugs noon. Doon ako nakatikim ng shabu at marijuana just to stay alive sa mga shooting locations, gigs, shows, at events na nag-sponsor ng mga advertisers na hawak o accounts ko. Oo, napakarami kong nakilalang magagandang babae noon. Karamihan ng mga talents ng network na lalapitan ka para
Makaraket sila as talent sa mga accounts na hawak ko. Naka-line up sa mga regular shows na nagbibigay ako ng mag-sponsor ng shows para tumagal sa ere. At marami sa mga talents na ito ang nagkaroon ng no-label relationship sa akin. Yung nai-invite ko sila for lunch out sa mga restaurant accounts ko, having my barter deal with all these restaurants, pirma ko lang ang pinakabayad ko sa mga na-order kong pagkain during our dine-in. Madalas, sky is the limit pa nga. Siyempre natural na nakaka-impress sa mga babae yung ganon. Hanggang ma-develop sila sa'yo at ma-in love sa mga access mo sa mga restaurants. At yung may relasyon na ako sa girl na nadidate ko for several times. Hindi ko rin problema ang pagdadalhan kong 5-star o 4-star hotel sa kanila dahil account ko rin ng mga hotel sa lugar. Hindi ko mabilang ang mga naging girlfriends ko noon, Kuya Bono. Ang dami ko pang movie passes sa kahit anong sinehan noon. At kahit anong palabas o movie ang piliin mong panoorin. Ang bilis ding dumulas ng pera sa mga kamay ko. Kinain na talaga ako noon ng kontrobersyal na mundo ng showbiz. Basta nabibigyan ko ang mag-ina ko noon ng perang susuporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pinalagay kong sapat na yon para sa kanila at kay mother. Hindi ko napagtanto na mas mahalaga pala para sa kanila ang presensya ko sa piling nila kahit twice a week. Dahil isang beses lang ako nakakauwi sa bahay nila Janet sa loob ng isang buwan. Napakabait ni Janet sa pag-iintindi ng kalagayan ng relasyon namin noon at ang sitwasyon ko sa trabaho, having hectic schedule sa mga appointments ko and meetings with my advertisers. Iyon ang alam niya dahil yun ang sinasabi kong responsibility ko sa aking trabaho. Hindi niya alam ang mga ginagawa kong mga kalokohan at pambababae na ginugugulan ko rin ng malaking pera at atensyon. Ang totoo, Kuya Bono, nawala na ang pagmamahal ko kay Janet noon. Hindi ko na gustong sipingan siya o pakipag-sex pa sa babaeng itinuring akong asawa at padre de pamilya sa loob ng 8 taon. Hanggang sa isang turn of event ang dumating sa buhay ko. Noong lumabas na ang petition papers ko na na-file ni Papa 5 years ago, a multiple visa entry to United States of America noong 1999. Maisisingit ko lang, Kuya Bono, na kaya hindi natutuloy ang 2 beses naming pagpaplano ng kasal ni Janet noon ay dahil pinapaalalahanan ako ni Papa na nasa US na dapat magstay akong binata dahil na-file niya na ang petition papers ko. Mapapadali raw ang pag-grant nito kung mananatili akong walang legal na asawa o hindi pa nakakasal. Halos naglulupasay si Janet sa kakaiyak noon nang malaman niyang papunta na ako ng Amerika. Noong simula, oo, panay ang iyak niya, pero kalaunan naging masaya na rin siya at umaasang madadala ko rin sila ng adopted child namin sa US paglipas ng ilang taon. Masayang malungkot ako noon, Kuya Bono, dahil hindi ko naman alam ang magiging buhay ko sa Amerika. Lalo na't fulfilled na ako na may magandang trabaho, nakakasurvive at kumikita naman dito sa atin. Kahit paano, kahit magulo ang showbiz life, masaya na rin naman ako sa exciting status ng job ko. Para sa akin, panibagong pakikipagsapalaran na naman ito sa buhay ko na nasimulan ko na nga ulit nang mag-for good ako as OFW na wala pa nga ako sa kalagitnaan ay eto at magsisimula na naman akong muli sa sinasabi nilang buhay Amerika. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pag-alis ko to fly to the US.
Pero dito ko muna tatapusin ang part 1 ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Ano bang kaabang-abang sa part 2 ng kwento ko ang maaaring maitanong ng mga kaabang natin na nakapakinig nitong unang bahagi? Yun yung hindi ko inakalang sa US ko pala makikilala ang magiging asawa ko. At magkakaroon ako ng 3 anak sa kanya sa kabila ng pagiging PWD o Person with Disability ng napangasawa ko na si Elizabeth. O Kuya Bono, malaking achievement sa personality ko bilang isang lalaki na hindi pala ako baog. Bagay na matagal kong kinatakutan sa buhay ko. Magkakaroon pala ako ng 2 magaganda at isang gwapong anak sa aking napangasawa. Matatalino pa sila Kuya Bono at higit sa lahat, dahil sa paggabay naming mag-asawa ay naging mabubuti silang anak at responsable. Anyway, hanggang dito na lang muna Kuya Bono at isusunod ko na kaagad ang part 2 ng kwento ng buhay ko sa Amerika. Kung mapipili mong basahin ang part 1 ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Manatili po sana tayong may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na arkitekto ng mga buhay natin at umasa po tayong sa pamamagitan niya, tayo ay patuloy at paulit-ulit na magtatagumpay sa kabila ng mga kabiguan at paghihirap na nararanasan natin. Isang mapagpalang araw pong muli ang sumainyong lahat. Gumagalang, RJ ng Bacolod City. So, abangan natin ang part 2 o baka part 3 pa nga ng kwentong ito ng kaabang nating si RJ. Samantala, sa ating mga shoutout muna mula sa YouTube sa kwentong 2 Oras de Amor ni Rigor. Si Janet Tridanio, shoutout to you, ganun din kay Rosita Robis and Ren Tapero, shoutout from Taiwan. Pa-shoutout here in Hong Kong. Kumusta ka po? Sabi naman ni Margie Tumbali. And first, Kuya Bono, thank you for your another story. God bless you always too. April Aduro. And Valentina Soriano, hey, may papakinggan na naman ulit. Maraming salamat sa pakikinig, Valentina. Ganun din kay An, shoutout to you. Silent Abagar here from Paraceles Mountain Province. Sabi na ni Valentina Soriano pala yun. Shoutout to you, Valentina. And Annalisa Villena, shoutout to you. Ganun din kay Novi Taginay. Pa-shoutout ko iba sa banger mo dito sa Bansing, Boyumbong, Nueva Vizcaya. Novi Taginay, magandang oras sa'yo. Hello kay Bono, pa-shoutout po kaabang here in Hong Kong from Cagayan Valley with love, si Honey Gem. And Raymart Milano. Shoutout kay Bono. Gavren from Davao de Oro pala. Gavren, maraming salamat. And good morning. Daiselin Bedanya of Doha. Shoutout kay Bono Family Bedanya sa Aritao, Nueva Vizcaya at kay Wesley Afalia sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ganun kayo amin dita. Miridmore. Mailiwak kanya yun kuna ni Daiselin Ferrer. And mula naman kay Maricel Butakan, hello. Pasyal po listening here in Cyprus from Lanna and Alibago and Relay, Cagayan. Shoutout po sa family ko, Basig family sa Lanna and Relay, Cagayan and Butakan family sa Alibago and Relay, Cagayan. God bless po Kuya Bono and more power sa lahat ng inyong channel. Agyaman. And Ami Grace. Shoutout po, Ami ng Tugigaraw. Shoutout po sa jowa kong si Noel Esteban. Makinig ka na, nauna na ako, sabi ni Ami. Maraming salamat, Ami and Noel. Hello, Kuya Bono. Thanks sa new upload. Pa shoutout, always listening here in Malaysia. Sabi naman ni Love Leia Krabahal. And Ren Tapero, shoutout to you, just sa Taiwan. Shoutout Kuya Bono from Nueva Ecija, Saudi Arabia. Si Annabel Drapieza. And Noemi Joaquin, shout out to you listening here in Singapore. Thank you.
Ana Marie Pineda, salamat Rigger. Hello Kuya Bono, God bless us all. Maraming salamat din, Ana Marie Pineda. And Michelle Dugayan, oy, nandito ka pa, kagaya ng personality ni BBM, silent na smart. Thank you, Michelle Dugayan. Hello Kuya Bono, salamat sa bagong upload. Abangers niyo po, pa-shoutout po, Nympha Bailen, Marvin Bailen at buong pamilya ko dito sa Capo, Iligan City. Ilagan City pala. Nympha Ganaban, shoutout to you. Hello Kuya Bono, salamat at may papakinggan na naman kami, sabi naman ni Arlene Balwang. Hello Kuya Bono, thanks sa new upload. Shoutout sa aking asawa na si Eric Pasag. Diyan sa Isabel, ingat ka palagi pa, I love you. Mula kay Pasag Jenny Ambatali. And Hazel Latag, shoutout sa anak ko dyan sa Lasam, Cagayan, Havisha Valdez, Kishang Valdez, at lahat ng family Garanya. Thank you Hazel. And Juvina de la Cruz, Nilmida, shoutout to you. Listening from Hong Kong, si Ikang03. Hello Manong, mas pinili ko kasi yung strong. I had a choice way back at pinili ko yung strong. Wala naman akong pinagsisihan, pero yung weak kasi noon ay okay na ang buhay, nasa abroad siya, and I can say na okay na sila. While kami ng strong man na pinili ko, okay din naman, so far so good, sabi ni Zenny Pagal. Thank you Zenny. Jander Duyapat, pa-shout kayo pa listening here in Bayumbong, Vizcaya. Sakto may papakinggan habang wala pang klase. Thank you Jander. And Brenda Riola ng Hong Kong, hi sa mga taga-Patina, Bagao, Cagayan. Jenny Lynn Chongson, pa-shout kuya, Naneng from Solano. Abilis na mo, maraming salamat Naneng. At si May Laguerta naman, shout out to you May. Good afternoon, Kuya Bono, kanayo na kagdingig ti programa. Pa-shout out man from Lasam, Cagayan, kunamit ni Selina Manzano. And shout out po sa family ko sa Kadaanan, Solano, Cagayan, Baltazar family. Miss na miss ko na kayo. Ingat lagi from Daisy Baltazar here in Kuwait. Kuya Bono, pwede po pa-shout kami next story. Lagi kami nag-aabang dito sa work namin dito sa Hawaii. Shoutout sa mga taga-Pearls, Jonathan and my girlfriend na bata, Kuya Dennis, na laging may gout kaya iwas buto-buto, Joseph, Raymond, Algin, takot kay Aiza, Christian, bagong kasal, wow, Mark, Jessie, Ate Adarna, Apple Aiza, si Mark Beth, na besi ko, tsaka po mabati mo sila. Sana po mabati mo sila kasi nag-aabang sila. Maraming salamat po. This is from Anna of Hawaii. Maraming salamat. And hi Kuya Bono, magandang araw. Shout out from Tuen Mon, Hong Kong. Si Raylene Sariano naman. And Vepi Lenny 9839. BBM pa rin ako kahit anong paninira. Hi Kuya Bono, sa wakas meron ulit pa-shoutout na Ray from The Peak, Hong Kong. Banger here, shoutout sa lahat na God bless you Kuya Bono from Jengski Agsalog. So yan na muna mga kaabang at antabayan po natin kung anong mangyayari pa sa kwento ng kaabang nating si RJ. Dito lamang sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2, kaabang mo sa bawat kwento. Stay healthy, kaabang, stay safe, and God bless us all.